Si Bea Sandoval ay isang babaeng nasa kanya na ang lahat. Tagumpay, ganda, at kasintahang hinahangaan ng marami. CEO ng Sandoval Group. Siya ang imahe ng perpektong babae. Hanggang sa isang gabi, gumuho ang lahat ng mahuli niyang may ibang babae si Chris. Ang lalaking dapat sanay magiging asawa niya. Nasaktan, napagod, at nawala ng direksyon. Tumakas siya mula sa marangyang mundo at napadpad sa simbahan. Akala niya doon lang siya magpapahinga. Pero doon niya nakilala ang lalaking magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang pulubi, marungis, gutom, ngunit may ngiti at mga matang tila kayang pawiin ang sakit ng kanyang puso. Si Elias. Sa isang sandali ng kabaliwan, inalok niya ang binata ng kasal. Isang alok na sinagot nito ng tahimik na oo. Isang kasunduang nagsimula sa galit at pagkalito, ngunit hahantong sa pag-ibig na totoo. At sa isang lihim na hindi niya kailanman inakalang maririnig, ang lalaking pinakasalan pala niya, ang pulubing minahal niya, ay anak pala ng presidente ng bansa. Magandang araw, Angels. Isang story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sigurado nang magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Tahimik ang paligid ng opisina ni Bea Sandoval. Ngunit sa loob ng kanyang puso ay may unos na walang patid. Sa bawat pag-ikot ng wall clock sa kanyang harapan, ramdam niya ang malamig na hangin sa kanyang balat. Kanina pa niya hawak ang cellphone. Nakabukas pa rin ang video na ipinadala ng isa sa kanyang empleyado. Doon niya nakita si Chris Montemayor, ang lalaking ilang buwan na lang ay magiging asawa niya. Habang magkahawak kamay silang naglalakad ng isang babae. At hindi siya yon. Sa video, malinaw ang bawat tawa, bawat halik, bawat sulyap na minsan ay para sa kanya. Parang binuhusan ng apoy ang puso ng dalaga. Hindi luha ang unang bumagsak, kundi galit. Galit na may halong sakit na kay tagal niyang itinago sa ilalim ng mga ngiti at tagumpay. Miss Bea, nandito na po si Sir Chris. Wika ng assistant niya. Sabihin mong wala ako. Malamig niyang tugon. Sa unang pagkakataon, hindi niya kayang humarap. Hindi niya kayang makinig sa mga paumanhin na alam niyang kasinungalingan lamang. Umalis si Bea ng opisina ng walang direksyon. Nakasalubong niya ang mga taong nakatingin sa kanya. CEO siya na tinitingala ng lahat. Pero ngayon ay parang batang nawala ng tahanan. Huminto siya sa tapat ng simbahan. Hindi niya alam kung bakit siya nandun. Marahil dahil yun na lang ang lugar na hindi pa niya tinataguan. Pumasok siya at dahan-dahan naupo sa likod. Ang mga kandilang kumikislap ay tila mga mata ng taas na nakamasid sa kanya. Doon, sa gitna ng katahimikan, doon siya unang umiyak. Hindi dahil sa pagkawala ng pag-ibig, kundi dahil sa pakiramdam na niloko ang puso niyang walang ibang ginawa kundi ang magmahal. Miss, okay ka lang ba? Isang tinig ang nagpabalikwas sa dalaga. Itinaas niya ang tingin. Isang binatang marungis, may dalang lumang bag at mukhang pagod. Ngunit sa kabila ng dumi sa kanyang kasuotan, ay hindi maitatanggi na gwapo ang lalaki. Ayos lang ako, mister. Tugon ni Bea, bagaman halata ang basang pisngi. Hindi mo kailangan magsinungaling. Kahit pulubi ako, marunong din ako makiramdam kung may pinagdadaanan ng isang tao. Malay mo, baka tulong ako sa problema mo o mapagaan ko ang bigat sa puso mo kung magtitiwala ka magkwento sa akin. Wika ng binata. Napangiti si Bea sa gitna ng luha. Sana ganun lang kadali lahat, no? Bakit ba kasi kayong mga lalaki hindi makontento sa isa? Lahat naman, kaya namin ibigay. Pero bakit tila hindi kami sapat sa inyo?
Pangit ba ako, mister? Kapalit-palit ba ako? Hindi napigilan na tanong ni Bea sa gitna ng mga luhang pumapatak sa kanyang mata. Wow, parang narinig ko ng linyang yun ah. May ngiti sa labi na saad ng binata. Pero alam mo, ang totoo, walang mali sa'yo, miss. Nagkataon lang na baka hindi para sa'yo ang lalaking nakilala mo. Pinadaan lang siya sa buhay mo para may matutunan ka. Kaya kalimutan mo na siya. Ikakasal na sana kami at inihanda ko ng sarili ko na siyang makakasama ko sa buhay. Pero nagbago ang lahat dahil sa pagiging babaero niya. Kung ako na lang kaya, ako na lang ang pakasalan mo. Sabay ngiti ng lalaki. Pwede naman kitang pakasalan ngayon din. Hindi alam ni Elias kung bakit nasabi niya ang salitang yon sa babae. Basta ang alam lang niya ay gusto niyang alisin ang lungkot sa mga mata nito. Napatawa si Bea sa kabaliwan ng ideya ng binata. At sa di inaasahang pagkakataon, sa loob ng simbahan na saksi ng kanyang mga luha, nasambit nga ang mga salitang magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Bakit hindi? Hindi alam ni Bea kung anong pumasok sa isip niya nang tanggapin niya ang alok ng estrangherong pulubin na nagngangalang Elias. Kanina pa tayo nag-uusap pero hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ako nga pala si Elias. Sabay lahad ng kamay ng binata. Ako naman si Bea. Saad naman ng dalaga. Isang tawanan lang sana yon. Isang biro ng dalawang taong parehong sugatan. Pero heto siya ngayon, nakasuot ng puting bestida. Hawak ang bulaklak at nakatayo sa harap ng altar. Ang pari ay bahagyang nagulat. Ngunit nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Bea, ay nagpatuloy na lang. Handa ba kayong tanggapin ang isa't isa? Sa hirap at ginhawa? Natahimik si Bea. Tila bawat salitang yon ay matulis na bagay na tumama sa puso niya. Sa likod ng kanyang isipan ay naroon pa rin ang imahe ni Chris. Ang lalaking minsang pinangarap niyang makasama sa altar na ito, pero ngayon, ibang lalaki ang kaharap niya. Isang estrangherong may simpleng ngiti. May matang may lalim na hindi niya maipaliwanag. Handa ako, Father. Tumingin siya kay Bea na parang siya lang ang tao sa mundo. Hindi ko man kayang ibigay ang marangyang buhay, pero kaya kong iparamdam sa iyo kung paano mahalin ang totoo. Walang pag-aalinlangan na saad ni Elias. Parang tinamaan si Bea sa mga salitang yon. Hindi niya alam kung awa, gulat o pagkalito ang naramdaman niya. Handa ako. Mahina niyang tugon, halos bulong. Ngunit sapat para marinig ng lahat. Pagkatapos ng seremonya, lumabas sila ng simbahan. Wala man lang mga bulaklak, walang bisita, walang musika. Ngunit may kakaibang kapayapaan sa paligid. Nilingon niya si Elias. Alam mong biro lang dapat to, di ba? Hindi ko talaga alam kung anong pumasok sa isip ko. Ngumiti lang ang binata. Baka kailangan mo lang ng kasama para maramdaman mong buo ka ulit. Napailing si Bea. Hindi kita kilala. Hindi ko alam kung saan ka nakatira. Kung saan ka nandun, doon din ako. Wala naman akong ibang pupuntahan. Hindi alam ni Bea kung maaawa ba siya o maiinis. Sanay siya sa mga lalaking may ambisyon. Kayang bilhin kahit kaligayahan. Pero heto ang lalaking walang pera, walang pangalan sa lipunan, at tila hindi alintana iyon. Kinagabihan, sa loob ng maliit na apartment na pagmamay-ari ni Bea, naupo silang magkalayo nag-asawa. Wala ni isa sa kanila ang makatingin sa isa't isa ng matagal. Si Bea ay nagsali ng kape, habang si Elias ay tahimik na nagmamasid sa mga larawang nakasabit sa dingding. Mga larawan ng isang babaeng minsang masaya bago siya niloko ng mundo. Bakit mo tinanggap ang kasal? Tanong ni Bea, halos hindi makahinga. Tinanong ko rin yan sa sarili ko. Siguro, kasi naramdaman kong mas sugatan ka kaysa sa akin. At minsan, masarap ding may dahilan para magpakatino.
Natahimik si Bea. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng sakit, may bahagyang ngiti na lumitaw sa kanyang labi. Hindi pa siya handang magmahal muli. Pero sa presensya ng lalaking yon, pakiramdam niya, unti-unti siyang muling nabubuhay. Tahimik ang buong apartment ng gabing yon. Ang ilaw mula sa lampshade ay nagbibigay lamang ng banayad na liwanag sa paligid. Si Bea ay nakaupo sa gilid ng kama. Suot ang puting nightdress at tila hindi mapakali. Sa kabilang sulok naman, si Elias ay abala sa pagtitiklop ng mga lumang damit na tila wala namang laman ng bag. Hindi siya sanay sa ganitong katahimikan. Sa opisina, sanay siya ang nasusunod. Bawat kilos, bawat salita, may direksyon. Pero ngayong kasal na siya sa isang lalaking halos hindi niya kilala, tila lahat ay nagbago. Pwede kang matulog sa kama. Wika ni Bea. Iwas ang tingin. Dito na lang ako sa sofa. Umiling si Elias. Hindi ko ugaling agawan ng lugar ang may-ari ng bahay. Pero asawa na kita, Elias. Sa papel lang. Wala akong balak samantalhin ang pagkakataon. Sagot ni Elias na may ngiting halos pabulong. Nag-init ang pisngi ni Bea sa narinig. Hindi niya alam kung dahil sa hiya o sa kakaibang kabang biglang bumalot sa kanya. Tumikhim siya, saka nagsalita. Hindi ko pa rin maisip kung paano tayo nauwi rito. Magkakilala lang tayo ng ilang oras. Pero pareho tayo nasa kalungkutan. Minsan, hindi mo kailangan matagal na kilala ang isang tao para maramdaman mong totoo siya sa'yo. Tumingin si Bea sa mga mata nito. May kakaibang lalim doon. Hindi kagaya ng kay Chris na puno ng pagmamataas. Ang mga mata ni Elias ay parang sinasabing, hindi kita huhusgahan kahit sino ka pa. Matulog ka na, Bea. Marahang sabi ni Elias. Kailangan mo magpahinga. Masyado kang maganda para sa mga luha. Napangiti si Bea. Hindi niya inaasahan ang papuring yon. Marunong ka palang magpakilig kahit pulubi ka. Hindi kailangan mayaman para magpakatotoo. Sagot nito, sabay ngiti. Sa paglipas ng oras, unti-unting nawala ang bigat sa puso ni Bea. Nagkwentuhan sila ng kaunti tungkol sa paborito nilang pagkain, sa mga lugar na gusto nilang puntahan, at sa mga panaginip na tila imposible. Sa bawat tawa, sa bawat sulyap, parang may nabubuong maliit na koneksyon sa pagitan nila ng asawa. Nang tuluyang mapagod, humiga si Bea sa kama. Si Elias naman ay naupo sa sahig, nakasandal sa dingding. Elias! Tawag ni Bea bago tuluyang pumikit. Salamat, kasi hindi mo ko pinilit maging masaya. Pinramdam mo lang na pwede pa pala. Tahimik lang ang binata. Ngunit sa loob ng kanyang isip, isang lihim ang gumuguhit. Kung alam mo lang, Bea, kaya kong ibigay sa iyong mundong to. Kung papayag kang manatili sa piling ko. At sa gabing yon, habang himbing na natutulog si Bea, pinagmamasdan siya ni Elias. Ang babaeng hindi niya inaasahang magiging asawa. Ngunit siya pa lang magiging dahilan ng pagbabago ng buong buhay niya. Kinabukasan, unang gumising si Elias. Maagang sumikat ang araw at ang unang liwanag nito ay dahan-dahang gumuhit sa mukha ni Bea. Tahimik siyang pinagmamasdan ng lalaki. Ang bawat hinga, bawat mahinang galaw ng mga labi nito ay parang himig na ngayon lang niya narinig. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang init sa puso niya na noon pa niya gustong itanggi. Pagmulat ni Bea, agad siyang napatayo nang makita si Elias sa kusina. Suot nito ang lumang puting t-shirt. May hawak na kawali at tila abala sa pagluluto. Amoy na amoy sa buong silid ang kape at pritong itlog. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Bea. Ngumiti si Elias. Hindi ko pwedeng hayaan na magsimula ang araw mo nang walang almusal. Ganyan ako pinalaki. Kumain muna bago magreklamo. Napangiti si Bea.
Hindi mo kailangan gawin yan, Elias. Wala naman ako mas magandang gawin, di ba? Sagot ni Elias, sabay na tawa. Habang kumakain, hindi maiwasang mapatitig si Bea sa kanya. Iba si Elias, wala siyang yabang, walang pagpapanggap. Sa bawat kilos nito ay may kababaang loob na hindi niya nakasanayan sa mga lalaking dati niyang kasama. Matapos silang kumain, nag-alok si Elias ng tulong sa paglilinis. Akala ni Bea ay basta-basta lang ito. Pero nagulat siya na makitang maayos magligpit si Elias. Marunong gumamit ng walis, marunong mag-ayos ng sirang gripo. Para bang sanay siya sa mga gawaing bahay na minsan ay itinuturing ni Bea na mababa. Elias, bakit parang ang dali mong ngumiti kahit wala kang marangyang buhay? Tumingin ito sa kanya, diretso sa mga mata. Kasi natutunan kong hindi kayamanan ang sukat ng kaligayahan. Ang mahalaga, may taong naniniwala pa rin sa'yo kahit ikaw mismo ay ayaw nang maniwala sa sarili mo. Hindi nakaimik si Bea. Ang mga salitang yon ay tila tumama sa kanyang puso. Muli niyang naalala si Chris kung paanong ang bawat salitang galing dito ay may kapalit. Laging may kondisyon. Si Elias, kabaliktaran. Wala siyang hinihinging kapalit. Pagkaraan ng ilang araw na magkasama, unti-unti niyang nakasanayan ang presensya ni Elias. Naging tahimik, ngunit magaan ang kanilang mga umaga. May kasamang tawanan tuwing gabi. Kapag nai-stress siya sa trabaho, siya ang unang naghahain ng kape. Kapag tahimik siya, si Elias ang unang bumabasag ng katahimikan nang may banayad na biro. At isang gabi, habang magkasama naglalakad sa kalapit na parke, hindi niya napigilang tanungin ang asawa. Elias, bakit mo tinatanggap lahat ng to? Ako, ang buhay kong magulo. Ang kasal nating parang laro lang. Ngumiti ito, marahan, at tumingin sa kanya. Siguro, kasi sa lahat ng hindi ko hinanap, ikaw yung sagot na matagal ko nang hinihintay, Bea. Nakita ko sa iyong babaeng hinahanap ko. Simple, magaan kausap, at syempre, maganda. At doon, sa gitna ng katahimikan, unang naramdaman ni Bea na muling tumibok ang puso niya. Lumipas ang ilang linggo at unti-unting nagbago ang takbo ng araw ni Bea. Sanay siyang magising sa tunog ng alarm clock at mga email notification. Pero ngayon, ang gumigising sa kanya ay ang halakhak ni Elias mula sa kusina at amoy ng bagong timplang kape at mabangong ulam. Hindi man niya sabihin, mas madalas na siyang ngumiti, mas magaan, mas panatag na siya. Ngunit sa likod ng bawat tawa ni Elias, may mga sandaling tila malayo ang tingin nito. Parang may iniisip na hindi niya babasa. Kapag tinatanong niya, laging pareho ang sagot. Wala to. Sanay lang ako mag-isip. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga dokumento para sa kumpanya, napansin niyang wala pa si Elias. 10:00 na ng gabi at kahit kailan, hindi ito umuuwi ng ganitong oras. Tinawagan niya ito pero hindi sumasagot. May kakaibang kaba siyang naramdaman. Isang uri ng pag-aalala na hindi niya inakalang mararamdaman pa muli para sa isang lalaki. Pagkatapos ng halos 1 oras, saka lang bumukas ang pinto. Dumating si Elias, pawisan at may bahid na alikabok ang suot na damit. Saan ka galing? Agad na tanong ni Bea. Hindi maitago ang kaba sa boses. Ngumiti ito ng pilit. May tinulungan lang akong kaibigan. Kaibigan? Elias, wala ka namang binabanggit na kaibigan kahit kailan. Sino siya? Sa unang pagkakataon, nakita ni Bea ang pag-iwas sa mga mata nito. Hindi importante, Bea. Huwag mo na sanang alalahanin pa. Hindi importante? Asawa mo ko, Elias. Karapatan kong malaman kung saan ka nagpupunta gabi-gabi. Tumahimik si Elias, saka lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang mga kamay ni Bea ng marahan. Kung sasabihin ko, baka magbago ng tingin mo sa akin. Subukan mo, baka maunawaan ko.
Sagot ni Bea na halos pabulong. Ngunit imbis na sagutin siya, hinaplos ni Elias ang kanyang pisngi at marahang ngumiti. Hindi pa ngayon, Bea. Pero sana, hiling ko lang na magtiwala ka sa akin. Sa halip na gumaan ang loob ni Bea, lalong dumilim ang isip niya. Kinabukasan, sinubukan niyang sundan si Elias nang paalis ito ng bahay. Dala niya ang sariling kotse at pinanatili ang distansya nila. Nakita niyang sumakay ito sa isang itim na sasakyan. Malinis, mamahalin at may driver na nakauniporme. Parang may malamig na kamay na dumampi sa kanyang batok. Bakit siya sasakay sa ganong sasakyan kung isa lang siyang pulubi? May tinatago ba siya sa akin? Aniya sa kanyang sarili. Sinundan niya ito hanggang sa dulo ng isang pribadong kalsada. Doon niya nakita ang imposibleng tanawin. Isang malaking mansyon. May mga gwardya sa gate. At sa harapan, sinalubong si Elias ng isang babae na halatang kagalang-galang at may kasamang mga security personnel. Agad siyang nagtago. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Ano ka ba talaga, Elias? Sino ka ba talaga? Sa unang pagkakataon, mula nang makilala niya ito, naramdaman ni Bea na hindi lang puso niya ang nakataya, kundi pati ang tiwala niyang unti-unti na sanang nabubuo. Ilang araw na hindi mapakali si Bea. Simula nang makita niyang tila may itinatago si Elias, naging mabigat ang bawat umaga niya. Hindi niya kayang kausapin ito tungkol sa nakita niya. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng mga tanong na hindi masagot na mga ngiti ng asawa. Habang abala siya sa pag-aayos ng presentation sa opisina, isang pamilyar na tinig ang gumising sa mga alaala niyang pilit na niyang nililimot. Bea, kumusta ka na? Mabilis siyang napalingon. At doon, sa tapat ng pinto ng conference room, nakatayo si Chris Montemayor. Matikas pa rin, may suot na mamahaling suit, at may ngiting alam niyang hindi kailanman naging tapat. Anong ginagawa mo rito, Chris? Malamig niyang tanong, kahit ramdam niyang kumakabog ang puso niya. Bumabalik para ayusin ang mga nasira natin. Sagot ni Chris, kalmado, parang wala lang nangyari. Alam ko nagkamali ako, pero Bea, mahal pa rin kita. Natawa ang dalaga ng mapait. Pagkatapos mo kong pagtaksilan, yan ang gusto mong marinig ko? Nagpapatawa ka ba, Chris? Lumapit si Chris sa kanya ng marahan, ngunit may puwersa. Hindi ko siya minahal. Pansamantala lang yun. Ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Wala kang idea kung gaano ko nagsisisi, Bea. Too late, Chris. May asawa na ako. Madiin na tugon ni Bea. Asawa? So, totoo ang balita na pinakasalan mo nga yung pulubi. Alam mo pinagtatawanan ka sa social media ngayon? CEO ka, tapos pinakasalan mo raw ang isang lalaking walang direksyon sa buhay. Nakangisi pa na saad ni Chris. Nanginig ang kamay ni Bea. Hindi sa hiya, kundi sa galit. Hindi mo kailangan intindihin ang buhay ko at hindi mo siya kilala. Pero bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto. Pumasok si Elias. Maaliwalas ang ngiti, ngunit matalim ang mga mata nang makita si Chris. Hindi ko akalaing may bisita pala tayo. Mahinahon niyang sabi, ngunit ramdam ang otoridad sa bawat salita. Ikaw pala yun? Ikaw palang asawa ni Bea? Magaling kang pumili mula sa isang CEO. Ngayon, pulubi ng kapalit. Hindi sumagot si Elias. Sa halip, mahinahong lumapit ito at marahang hinawakan ng kamay ni Bea. Hindi mo kailangan ipaliwanag sa kanya kung sino ako. Ang importante, alam ko kung sino ka, Bea. Sandaling natahimik si Chris. May kung anong ningning sa mga mata ni Elias na tila hindi akma sa isang karaniwang lalaki. Para bang may kapangyarihang hindi niya mabasa. Nang umalis si Chris, naiwan si Bea sa gitna ng magkahalong takot at pagkalito. Si Elias ay tahimik lang, ngunit halatang may bigat ang bawat hinga nito. Bea, wika nito.
Kapag dumating ang araw na malaman mong lahat, sana kaya mong intindihan kung bakit ko pinili ang katahimikan. Hindi alam ni Bea kung anong ibig niyang sabihin. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang pagbalik ni Chris ay hindi lang magbubukas ng sugat, kundi magsisimula ng isang labang, hindi lang puso ang nakataya. Mula nang muling magkita si Chris, naging tahimik at mailap si Elias. Hindi niya na ito gaanong nakikita sa bahay. Madalas ay umaalis ng maaga at umuuwi ng gabi. Sa tuwing tatanungin ni Bea, laging pareho ang sagot. May inaasikaso lang. Ngunit hindi siya bulag. Mula nang makita niya si Elias harap ng malaking mansyon, alam niyang may malalim na lihim ang asawa. Ang lalaking akala niya ay pulubi lang, ay unti-unti niyang nakikitang may pagkataong hindi tugma sa imahe nito. Isang gabi, hindi siya mapakali. Habang nakaupo sa sala, napansin niyang naiwan ni Elias ang kanyang cellphone sa mesa. Minsan na niyang sinubukang buksan ito, ngunit may lock code. Subalit ngayon, aksidenteng na-unlock iyon. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang inbox. Doon niya nakita ang isang pangalan, Madam Selena. Binuksan niya ang mensahe. Elias, huwag mo munang ipaalam sa kanya. Hindi pa to ang tamang oras. Kapag nahanap na natin ang taong nagbanta sa pamilya, saka mo siya sabihan kung sino ka. Napatigil si Bea sa nabasa. Madam Selena? Parang pamilyar ang pangalan. Bigla niyang naalala, Doña Selena Del Juan, asawa ng presidente ng bansa. Napahawak siya sa kanyang puso, hindi makapaniwala. Imposible, hindi pwedeng siya yon. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, narinig na niya ang pagbukas ng pinto. Mabilis niyang ibinalik ang cellphone at nagkunwaring nanonood ng TV. Gising ka pa? Tanong ni Elias, may bahagyang pagod sa tinig. Hindi pa ako inaantok. Tugon ni Bea, pilit na kalmado. Galing ka naman sa kaibigan mo? Ngumiti si Elias, pero halatang hindi totoo. Oo, may mga kailangan lang ayusin. Tahimik lang si Bea, ngunit sa loob niya, andun ang kalituhan sa puso niya. Habang pinagmamasdan niya si Elias, napansin niyang may mga sugat sa kanyang kamay. Maliit, ngunit halatang galing sa away. Nasugatan ka? Anong nangyari sa'yo? Wika niya. Wala to, Bea. May inasikaso lang kong problema sa labas. Elias, may tinatago ka ba sa akin? Napahinto ang asawa. Tumagal ang katahimikan bago ito sumagot. Bea, kapag sinabi ko, baka hindi mo ko paniwalaan. Pero bahalang araw, malalaman mo kung bakit ako nagpakasal sa'yo. At bakit ako kailangan magpanggap. Nag-init ang lalamunan ni Bea. Magpanggap? Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Elias, ngunit may lungkot sa mga mata. Hindi lahat ng pulubi ay mahirap, Bea. At hindi lahat ng mayaman ay masaya. Lumapit ito. Hinaplos ang pisngi niya. Sa kamarahan siyang hinalikan sa noo. Sa tamang oras, ipapaliwanag ko ang lahat. Pero ngayon, gusto ko lang maniwala kang totoo ang lahat ng nararamdaman ko sa iyo. At bago siya makasagot, umalis si Elias patungo sa silid. Iniwan si Bea na tulalang nakatingin sa kawalan. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang katotohanang nilihim ng asawa o ang katotohanang nagsisimula na niyang mahalin ang taong puno ng hiwaga. Isang linggo na ang lumipas mula nang marinig ni Bea ang misteryosong pangalang Madam Selena. Ngunit sa bawat araw na dumaraan, lalong lumalalim ang pagdududa sa puso niya. Hindi siya mapalagay. Hindi na rin siya mapaniwala sa mga dahilan ni Elias. Hanggang isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga papeles sa opisina, dumating ang liham mula sa isang kilalang bangko. Isang dokumento ng investment account na nakapangalan sa kanya. Ngunit sa ibaba ng papel, may nakalagay na maliit na note. In case of emergency, contact Elias Del Juan. Napahinto siya. Del Juan?
Parang may kumalabog sa kanyang puso. Hindi yun maaaring pagkakamali. Ang apelidong yon ay pag-aari lamang ng pamilya ng presidente ng bansa. Agad niyang tinawagan si Sabrina, ang matalik niyang kaibigan. Sabrina, tulungan mo ko maghanap ng impormasyon tungkol kay Elias Del Juan. Wait, Del Juan? Bea, di ba yun yung apelido ng first family? Yun nga ang kinakatakot kong malaman. Mahina niyang sagot. Kinabukasan, dinala siya ni Sabrina sa isang art gallery kung saan madalas daw pumunta ang First Lady. Tahimik silang pumasok, nagkunwaring mga bisita. At doon, sa gitna ng mga larawan ng mga sikat na pintor, nakita nila ang malaking portrait ng pamilya Del Juan. Ang presidente, si Rafael Del Juan, nakangiti sa gitna. Sa tabi niya, si Doña Celina, ang babaeng nasa larawan sa cellphone ni Elias. Ngunit ang ikinabigla ni Bea ay ang lalaking nakatayo sa likuran ng mag-asawa. Nakangiti, suot ang barong, at walang duda, si Elias, ang asawa niya. Parang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Nabura ang mga boses, ang musika, at tanging pintig ng kanyang puso ang naririnig niya. Si Elias? Anak ng presidente? Hindi niya alam kung magagalit o matatawa siya. Naalala niya ang bawat sandaling nag-alok ito ng kasal sa simbahan. Suot ang lumang damit at maruming sapatos. Paano nagawa ng isang tulad niya na magkunwaring pulubi? Bakit siya nagpakasasa sa buhay na wala namang yaman? Kung sa totoo lang ay, tagapagmana pala siya ng kapangyarihan. Nalilito na saad ni Bea sa sarili. Umuwi siya ng walang imik. At pagdating sa bahay, nadatnan niyang naghahanda ng hapunan sa Elias na parang wala namang nangyari. Bea, kumain ka muna. Alam kong pagod ka. Ngunit bago pa ito makapagsalita, itinulak ni Bea sa mesa ang papel na hawak niya. Del Juan, bakit hindi mo sinabi, Elias? Bakit ka naglihim sa akin? Natigilan naman si Elias. Sandaling katahimikan ang sumunod bago siya marahang sumagot. Dahil gusto kong makilala mo ko bilang ako, Bea, at hindi bilang anak ng presidente. Bakit kailangan mo magsinungaling? Hindi ako nagsinungaling. Sagot ni Elias. Mahina pero totoo. Hindi ko lang sinabi. Kasi sa unang pagkakataon, gusto kong maramdaman na may nagmahal sa akin at may nagrespeto sa akin. Hindi dahil sa apelido at sa yaman ko. Tumulo ang luha ni Bea. Hindi niya alam kung dahil sa galit o sa awa. Sa gabing yon, sa pagitan ng katotohanan at pagmamahal, hindi niya alam kung alin ang mas mabigat. Ang panlilinlang ng isang lihim o ang kabutihang nagtatago sa likod nito. Tahimik ang buong buhay. Tanging tiktak ng orasan ang maririnig habang nakaupo si Bea sa gilid ng kama. Bit-bit pa rin ang mga dokumentong nagpapatunay sa katotohanan na ang lalaking pinakasalan niya ay hindi isang pulubi, kundi ang anak ng presidente. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga sandaling nagdaan, kung paano siya inalok ng kasal sa simbahan, kung paano siya tinulungan ni Elias sa kabila ng lahat, at kung gaano niya ito minahal nang hindi niya namamalayan. Ngunit ngayon, parang lahat ng yon ay kasanungulingan na lamang. Dumating si Elias, marahang binuksan ang pinto. Bea, wala ka bang balak ipaliwanag? Sinubukan kong magsabi, pero natakot ako. Natakot akong mawala ka. Umiling si Bea, pinahid ang luha. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin. Dapat ako ang pumili kung tatanggapin ko ang totoo o hindi. Ginawa ko lang yon para protektahan ka. Protektahan ako? O protektahan ang sarili mong lihim? Hindi agad nakasagot si Elias. Nakatungo lamang siya, parang batang nahuli sa kasalanan. Lumapit siya, pero umatras naman si Bea. Huwag kang lalapit, Elias. Hindi ko alam kung sino ka ngayon. Ang sakit ng kanyang mga mata ay higit pa sa anumang sumbat. Si Elias, ang lalaking akala niya'y simpleng tao, ang lalaking minahal niya ng buong puso,
ay biglang naging estranghero sa paningin niya. Bea, kahit ano pang pangalan ko, totoong nararamdaman ko sa'yo. Mahal kita. Mariing sabi ni Elias, nanginginig ang tinig. Hindi ko ginusto nasaktan ka. Pero nasaktan mo pa rin ako, Elias. Lumapit si Bea sa bintana. Pinunasan ng mga luha. Alam mo, Elias, minsan ang katotohanan, kahit gaano mo pa itago, darating ang oras at masasaktan ka rin. At ngayon, ako ang nasaktan. Una si Chris. Sinaktan niya ako dahil ng babae siya. Tapos sa pangalawang pagkakataon, sinaktan ako ng taong natutunan ko ng mahalin. Inalis niya ang singsing na nasa daliri at marahang inilapag sa mesa. Siguro, kailangan ko lumayo. Hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil kailangan kong hanapin ang sarili ko. Nanatiling nakatayo si Elias, walang masabi, habang dahan-dahang lumakad si Bea palabas ng kwarto. Bawat hakbang ay parang matalim na bagay na tumatama sa puso niya. Bawat paghinga ay tila pagputol sa koneksyong dati ay puno ng pag-ibig. Paglabas ni Bea sa pintuan, hindi na niya nilingon pa ang asawa. Ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niyang hindi ganoon kadali kalimutan ang lalaking minahal niya. Kahit pa ito ang mismong dahilan ng kanyang sugat. At si Elias, nanatiling mag-isa, tanga ng singsing na iniwan ni Bea. Tahimik siyang napaluhod. Pinikit ang mga mata at bumulong sa sarili. Hindi ito ang katapusan natin, Bea. Hahanapin kita, kahit saan ka man magtago. Lumipas ang 3 linggo mula nang iwan ni Bea si Elias. Sa maliit na condominium na inuupahan niya sa Maynila, muling bumalik ang katahimikan. Pero hindi na ito ang uri ng katahimikan na nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay uri ng katahimikan na nagpaparamdam ng kakulangan sa buhay niya. Tuwing umaga, gigising siyang mag-isa, haharap sa salamin at pilit ngingitian ang sarili. Kayang-kaya ko to. Bulong niya, pero sa likod ng bawat ngiti ay naroon pa rin ang sakit. Nagpakabisi siya sa trabaho. Ginugol niya ang oras sa pagpapatakbo ng kumpanya, sa mga meeting, sa mga kontrata, at sa mga taong hindi kailangan malaman kung gaano kawasak ang puso niya. Ngunit kahit gaano siya kaabala, may mga sandaling tila may multo ng nakaraan na bumabalik. Sa cafeteria ng opisina, minsan ay may lalaking umupo sa tapat niya. Nakangiti, pareho ng ngiti ni Elias. Sa gabi, kapag dumadaan sa isang simbahan, bigla niyang maaalala ang araw na inalok siya nito ng kasal. Ang araw na nagsimula ang lahat. At kapag tumutugtog ang paboritong kanta nila sa radyo, hindi niya mapigilang mapahinto, mapahawak sa puso niya at muling maramdaman ang sakit na pilit niyang tinatakasan. Ang hirap kalimutan ng taong nagparamdam sa iyo kung ano ang tunay na pagmamahal. Naisip niya minsan habang nag-iisa sa restaurant. Isang araw, dumating si Sabrina, ang matalik niyang kaibigan. Bea, hanggang kailan mo balak magtago? Hindi ako nagtatago, Sabrina. Nagpapahinga lang ako. Malungkot na saad niya. Pero Bea, iba ang pahinga sa pagtakas. Napayuko siya. Totoo ang sinabi ni Sabrina. Hindi siya nagpapahinga. Tumatakbo siya palayo sa taong mahal niya dahil natatakot siyang masaktan ulit. Hindi mo naman kailangan patawarin siya ngayon, sabi ni Sabrina. Hinawakan ang kamay niya. Pero hindi mo rin kailangan ikulong ang puso mo sa pader na ikaw din ang gumawa. Pag-uwi niya kinagabihan, napatingin siya sa lumang kahon sa ilalim ng kama. Nandoon pa rin ang singsing na iniwan niya noon kay Elias, na dinala ng driver sa kanya ilang araw matapos siyang umalis. May maliit na note na kasama. Hindi ko alam kung kailan mo ako mapapatawad. Pero itong tatandaan mo, Bea. Lahat ng pinaramdam ko sa'yo ay totoo. At sa muli nating pagharap, sisiguraduhin ko na itatama ko ng lahat. Mag-iingat ka sana lagi, Bea.
Lagi kang nasa puso ko. Napahawak si Bea sa papel at sa unang pagkakataon, matapos ang ilang linggo, umiyak siya ng tahimik. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil alam niyang kahit anong gawin niya, si Elias ay mananatiling bahagi ng puso niya. Mahal na niya ang asawa at namimiss na niya ito, ngunit andun pa din ang takot sa puso niya. At habang nakatingin siya sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng lungsod na tila bituin sa lupa, marahan niyang bumulong sa hangin. Kung talagang tayo, Elias, magtatagpo ulit ang landas natin. Serendipity. Yan ang salitang mag-uugnay sa ating dalawa. Ilang buwan ang lumipas, inimbitahan si Bea bilang guest speaker sa isang business charity event. Isang pagtitipon ng mga CEO at philanthropist na layuning tumulong sa mga mahihirap. Matagal na niyang tinanggap ang paanyaya. Hindi niya alam na yun pala ang magiging daan para magtagpo muli sila ni Elias. Habang naglalakad siya papunta sa stage, bit-bit ang kumpiyansa at bagong lakas ng loob. Hindi niya namalayang sa kabilang dulo ng bulwagan ay may pares ng matang matagal nang na-excite na muling makita siya. Si Elias, nakasuot ng simpleng itim na suit. Elegante ang hitsura at halata ang kumpiyansa sa sarili. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, parang biglang tumigil ang oras nila. Ang mga tao sa paligid ay nawala sa paningin ni Bea. Ang natira lang ay siya at ang lalaking iniwasan niyang mahaling muli. Matapos ang kanyang talumpati, nilapitan siya ng organizer. Ma'am Bea, may gusto raw makipagkita sa inyo. Isa sa major sponsors ng event. At bago pa siya makatanggi, nakita niyang papalapit si Elias. Dala ang ngiti na dati niyang minahal, ngunit ngayon ay may halong pag-aalangan. Bea, kamusta ka na? Ang tagal na nating hindi nagkita. Elias, mahina niyang sagot, halos hindi makatingin. Hindi ko inakalang nandito ka. Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa mga mata. Ako rin, hindi ko inakalang ganito pa rin ako kabalisang makita ka. Natahimik si Bea. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Galit, saya, o pangungulila sa asawa. Hindi ako nakipagkita para guluhin ka. Gusto ko lang magpasalamat. Dahil sa iyo, natutunan kong hanapin ang sarili kong halaga. Napakurap si Bea. Nagulat sa kababaang tono nito. Hindi na ako lalaki na kilala mo noon. Natutunan kong tumayo bilang ako. Hindi bilang anak ng presidente. Bakit ka nandito, Elias? Tanong niya, halos pabulong. Dahil gusto kong tulungan ang proyekto mo. Yung foundation mo para sa mga batang lansangan. Gusto kong maging bahagi nun. Natigilan si Bea. Isang alaala ang biglang bumalik. Noon, siya ang tumulong kay Elias. Ngayon, si Elias naman ang nag-aalok ng tulong sa kanya. Hindi mo kailangan gawin to. Sabi ni Bea, nanginginig ang tinig. Gusto kong gawin to, Bea. Hindi bilang kapalit ng pag-ibig mo, kundi bilang pagtanaw ng utang na loob sa babae nagturo sa akin kung anong halaga ng pag-ibig. Tahimik silang nagkatitigan. Sa pagitan ng mga salitang hindi masabi, ramdam nila ang pagbalik ng tibok ng damdaming hindi kailanman nawala. At bago siya umalis, hinawakan ni Elias ang kamay ni Bea sandali. Hindi ko alam kung pwede magsimula ulit tayo. Pero kung sakaling handa ka, mananatili akong nandito sa tabi mo. Hindi na siya sumagot. Ngunit sa puso ni Bea, alam niyang muli na namang binubuksan ni Tadhana ang pinto ng kanilang mga puso. Mula nang muling magtagpo sina Bea at Elias sa charity event, hindi na siya matahimik. Akala niya ituluyan ang nawala ang damdamin niya para rito. Pero sa bawat pagkakataong nagkikita sila para pag-usapan ang proyekto, unti-unting muling nabubuhay ang mga alaala. Ang mga ngiti, ang mga simpleng haplos, at ang init ng mga titig na dati ay kanya lamang. Hindi na siya ang parehong babae noon. Mas matatag na siya, mas maingat. Pero sa tuwing tinitingnan siya ni Elias,
Tila bumabalik ang dating Bea, ang babaeng marunong magmahal ng buo. Isang gabi, matapos ang pulong para sa kanilang foundation, inalok siya ni Elias na ihatid pa uwi. Hindi mo kailangan mag-abala na ihatid ako. Hindi to abala, Bea. Matagal ko nang gustong gawin ulit to. Ang ihatid ka ng ligtas. Habang nasa loob sila ng kotse, tahimik ang paligid. Tanging ilaw ng lungsod ang saksi sa mga titig na paulit-ulit na nagtatagpo. Bea, salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makasama ka ulit, kahit bilang kaibigan lang. Napatingin siya rito. At kung sakaling higit pa ron ang nararamdaman mo. Ngumiti si Elias, ngunit may pait. Hindi ko hihilingin yun. Hindi ko gustong madaliin ka. Gusto ko lang patunayan na kaya kong mahalin ka nang walang kasinungalingan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Bea ng kapayapaan sa presensya ni Elias. Hindi na ito ang lalaking puno ng lihim. Isa na itong lalaking marunong magsakripisyo at maghintay. At sa loob ng kotse, sa ilalim ng tahimik na gabi, marahan siyang ngumiti. Alam ko na iniwan kita ng biglaan at hindi binigyan ng chance na magpaliwanag. Mahal pa din kita, Elias, at handa akong ayusin ulit ang pagsasama natin. Ngunit bago pa tuluyang maibalik ang saya, isang tawag ang pumutol sa sandali. Tumunog ang cellphone ni Elias. Isang tawag mula sa palasyo. Napakunot ang noo ni Bea habang pinapanood siyang sagutin iyon ng binata. Anong nangyari? Tanong ni Elias, bahagyang nag-aalala sa tono ng kausap. Pagkatapos ng ilang sandaling pakikinig, biglang nagbago ang ekspresyon nito. Seryoso, halos hindi makapaniwala. Pagkababa ng tawag, huminga ito ng malalim. Elias? Tanong ni Bea na tila kinakabahan. Bea, may nangyari sa ama ko. May nagbanta sa pamilya namin. Kailangan kong bumalik sa palasyo. Ngayon din. Napatigil si Bea. Parang biglang gumuho ang katahimikan sa pagitan nila. Pero kakasimula pa lang nating ayusin to. Alam ko, pero may tungkulin akong hindi ko pwedeng takbuhan, Bea. Hindi niya alam kung ano ang mas mahirap. Ang makita ulit si Elias at tanggapin ang damdamin niyang muling nabuhay o ang ideyang sa muli nilang pagkikita, kailangan maghiwalay na naman sila. Habang papalayo ang kotse ni Elias, mahigpit na nakahawak si Bea sa puso niya. Ang pusong minsan ang nasaktan, muling nabubuhay. Ngunit kasabay ng pagbangon nito, may bagong problema na paparating. Kinabukasan, umalingaw sa mga balita ang isang nakakagulat na pangyayari. Isang pagsabog sa labas ng Presidential Palace. Agad na kinabahan si Bea. Habang pinapanood ang ulat sa telebisyon, nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang target ay ang sasakyan ng Presidential Convoy. Wala pa rin kumpirmasyon kung kasama sa insidente si Elias Del Juan, ang anak ng presidente. Parang huminto ang mundo ni Bea sa nalaman. Elias! Mahina niyang bulong, sabay takbo palabas ng kondo. Hindi niya alam kung saan pupunta. Basta kailangan niyang malaman na ligtas ang asawa niya. Pagdating niya sa ospital, pinigilan siya ng mga gwardya. Ma'am, restricted area po to. Sabi ng isa. Asawa ko ni Elias Del Juan. Asan ang asawa ko? Sigaw niya. Paglingon niya, may isang pamilyar na boses. Bea? Si Doña Celina, ang ina ni Elias, nakasuot ng itim at may lungkot sa mga mata. Ma'am, nasan si Elias? Tanong ni Bea, nanginginig ang tinig. Huminga ng malalim ang ginang. Ligtas siya, pero nasugatan ang anak ko sa pagsabog. Ipinagtanggol niya ang kanyang ama. Parang nabunutan ng tinik si Bea, pero kasabay niyon ay dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Pwede ko ba siyang makita, ma'am? Tumango si Doña Celina. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Elias. Nakahiga, may benda sa braso at gasgas sa pisngi. Ngunit sa kabila ng mga sugat,
Ang mga mata nitong laging may halong tapang at lambing ay may pilit na ngiti pa din na nakatingin sa kanya. Bea, alam kong pupunta ka. Lumapit siya. Marahang hinawakan ang kamay nito. Bakit mo laging inilalagay ang sarili mo sa panganib? Dahil gusto kong protektahan ang mga taong mahal ko. Kasama ka na doon. Tugon ni Elias. Hindi na napigilan ni Bea ang luha. Elias, ayoko muling mawala ka. Kung ganito palagi, baka hindi ko kayanin. Bea, alam kong delikado. Pero ito ang buhay ko. Hindi ko pwedeng talikuran ang tungkulin ko sa pamilya at sa bansa. Tahimik silang nagkatitigan. Kung pipiliin mo ko, baka hindi ka na maging ligtas. Sabi ni Elias, mahina ngunit matatag. Pero kung iiwan kita ulit, baka hindi ko na kayanin na mag-isa. Tinig na puno ng sakit. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay inilapit ni Elias ang kamay niya sa dibdib nito. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Pero tandaan mo to. Ikaw lang ang dahilan kung bakit gusto kong mabuhay. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng sobra, Bea. At ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko ng paulit-ulit. Mahal na mahal kita, love. Buong puso na saad ni Elias. Mahal din kita, Elias. Kaya magpagaling ka na at uuwi na tayo sa bahay. May ngiti sa labi na wika ni Bea na ikinangiti naman ni Elias. Lumipas ang 3 araw mula nang mangyari ang aksidente. Ligtas si Elias, ngunit lalong humigpit ang seguridad sa paligid ng pamilya Del Juan. Araw-araw ay may bantang dumarating. Mga liham, mga tawag, mga aninong sumusunod sa kanila. At sa gitna ng lahat ng yon, si Bea ay nanatiling kasama ni Elias sa ospital. Pinipilit magpakatatag kahit may takot sa puso niya. Isang gabi, habang tulog si Elias, pumasok si Doña Celina sa silid. Bea, mahal na mahal ka ng anak ko, pero hindi ko kayang isugal ang buhay mo. Napatingin si Bea, ramdam ang bigat sa bawat salita ng ginang. Hindi niyo kailangan mag-alala, ma'am. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Ngunit umiling ang ina ni Elias. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang laban na to. Si Elias ay nasa panganib dahil sa posisyon ng kanyang ama. At habang nandyan ka sa tabi niya, ikaw ay posibleng mapahamak, iha. Mahal ko po si Elias at kahit anong mangyari ay hindi na ako aalis sa tabi ng asawa ko. Seryoso na saad ni Bea. Napaiyak naman ang ginang. Nagpasalamat siya sa taas dahil sa wakas ay nakita na ng kanyang anak ang babaeng makakasama nito sa buhay. Nang magising si Elias kinabukasan, pinilit niyang bumangon kahit may sugat pa siya. Marahan niyang nilapitan si Bea na nakaupo sa tabi ng kama. Bea, kailangan kong umalis. Napatigil si Bea. Ano? Saan ka pupunta? May operasyon silang gagawin para mahuli ang grupong nasa likod ng pag-atake. Kailangan ko sumama sa security team at kailangan mong manatili rito dahil ligtas ka dito, love. Umiling si Bea. Pinipigilan ang pagpatak ng luha. Hindi mo pwedeng iwanan ako ngayon. Hindi ko rin gusto. Pero kung masasaktan ka dahil sa akin, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Tahimik silang nagkatitigan. Walang salitang sapat para ilarawan ang bigat ng sandaling yon. Elias, ilang beses mo na akong iniwan. Hindi mo ba naiintindihan? Ang hinihiling ko lang ay kahit minsan, piliin mo naman ako. Natatakot ako na baka bukas o makalawa ay hindi ka na bumalik. Napayuko si Elias. Nanginginig ang boses. Pipiliin kita araw-araw, Bea. Pero paano kung pag pinili kita? Wala na akong bukas para ipaglaban ka ulit. Tuluyang bumuhos ang luha ni Bea. Ang sakit, Elias. Ang sakit magmahal ng lalaking laging may dahilan para lumayo. Lumapit siya at marahang hinalikan sa noo. Kahit anong dilim ang aking harapin, mananatili kang liwanag ko, Bea. Pero kailangan kong gawin to para sa ating dalawa
at para sa pamilya ko. Natatakot pa din ako, Elias, para sa kaligtasan mo. Pero hihintayin kita. Hindi ako aalis rito hanggat hindi ka dumarating. At sa huling pagkakataon, niyakap siya nito ng mahigpit. Parang ayaw nang bumitaw. Nang umalis si Elias kasama ang team, nanatili si Bea sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng sasakyang, unti-unting naglalaho sa dilim. Hindi niya alam kung kailan ito babalik o kung babalik pa nga. Pero sa puso niya, mananatili ang pangako ng kanyang asawa. 3 linggo na ang lumipas mula nang umalis si Elias. Tahimik ang mga araw ni Bea. Ngunit sa likod ng katahimikan ay may mga matang nagmamasid. Napapansin niya ang mga estrangherong tila sumusunod sa kanya sa tuwing papasok siya sa opisina. Unay inisip niyang guni-guni lamang iyon. Pero nang isang gabi marinig niya ang malakas na kalabog sa labas ng kanyang kondo, alam niyang hindi na ito basta takot lang. Nang buksan niya ang pinto, may lalaking nakaitim na nakasuot ng jacket na nagmamadaling tumakbo palayo. Nang sumilip siya, may envelope sa sahig. Sa loob nito ay may larawan niya. At sa likod ng litrato ay may nakasulat. Layuan mo si Elias kung ayaw mo magsisi ka. Nanginginig ang mga kamay ni Bea habang binabasa yon. Hindi niya alam kung saan kukuha ng lakas, pero ang tanging naiisip niya ay huwag matakot. Hindi siya pwedeng magpatalo. Hindi siya pwedeng maging mahina. Kinabukasan, nagtungo siya sa bahay ng mga dalhuan upang ipaalam ang nangyari. Ngunit hindi niya inaasahan ang malamig na pagtanggap ni Doña Celina. Bea, sinabihan na kita noon pa. Lalo mo lang inilalagay ang sarili mo sa panganib. Hindi ko kayang basta lumayo, ma'am. Si Elias ay nasa misyon para iligtas ka. At ang pinakamagagawa mong tulong sa kanya ngayon ay ang manatiling ligtas. Ngunit para kay Bea, ang tunay na kaligtasan ay ang manindigan para sa minamahal niya. Kaya't imbis na magtago, nagpasya siyang tulungan ang mga tauhan ng pamilya sa paghahanap ng mga nasa likod ng banta. Ilang gabi siyang walang tulog. Pinag-aaralan ang mga dokumentong iniwan ni Elias bago ito umalis. Hanggang isang gabi, natuklasan niya ang lihim na koneksyon ng kumpanya ni Chris, ang dating fiancé niya, sa mga taong nagbabanta sa pamilya Del Juan. Nanlambot siya sa natuklasan. Ang lalaking minsan sinaktan siya rin palang dahilan kung bakit patuloy silang hinahabol ng panganib. Hindi siya nagdalawang isip. Dinala niya ang ebidensya sa mga otoridad kahit alam niyang malalagay siya sa gitna ng panganib. At gaya ng inaasahan, bago pa man siya makarating sa presinto, isang van ang humarang sa kanyang sasakyan. Hinila siya ng 2 lalaki at tinakpan ng tela ang kanyang bibig. Ngunit sa kabila ng takot at panginginig, naisip niya ang mukha ni Elias. Ang mga mata nitong laging puno ng pag-aalala at pagmamahal. Kung ito ang kapalit ng pagmamahal ko, handa akong ipaglaban ka, Elias. Bulong niya sa sarili habang pinipilit ko mawala. Sa labas ng van, dumagundong ang malakas na ulan sa bubong. Ngunit sa puso ni Bea, hindi takot ang nangingibabaw, kundi determinasyon. Determinasyong ipakita sa mundo na ang babae noon na iniwan sa dambana ay siya na ngayong handang lumaban. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa lalaking itinuring niyang buhay. Elias, hindi ako susuko. Hindi ako lalayo sa'yo. Hindi sa ganitong paraan. Madilim, tahimik, tanging tunog ng mga patak ng tubig mula sa tumutulong tubo ang maririnig sa loob ng lumang bodega. Doon nagising si Bea. Nakatali ang mga kamay at may sira na tela sa gilid ng kanyang labi. Sumasakit ang ulo niya at nang unti-unti niyang maaninag ang paligid, napagtanto niyang wala siyang ibang kasama kundi ang dilim. May tao ba dyan? Mahina niyang sigaw, halos pabulong sa takot. Walang sumagot, tanging mga yabag ng kalalakihang nasa labas lamang ang narinig niya. Ang bawat sandali tila 1 oras. Bawat tibok ng puso ay may kasamang pagdadasal. Elias, nasaan ka na?
Bigla niyang narinig ang mga boses sa labas. Siguraduhin niyong wala makakaalam na buhay pa siya. Wika ng isang lalaki. Kailan darating si boss? Kapag nakasiguro na siyang wala nang makakahadlang sa kanya. Lalo na yung Elias de Juan na yun. Nanginginig si Bea. Alam niyang si Chris ang tinutukoy nila. Hindi siya makapaniwalang ang lalaking minsang minahal niya ay ang mismo magpapahamak sa kanya. Ngunit hindi siya pwedeng sumuko. Hindi ngayon. Hinila niya ang sarili. Pilit na tinatanggal ang tali sa pulso hanggang sa magsugat ito. Hindi ako magiging biktima. Bulong niya. Hindi na uli. Habang pinipigilan niya ang takot, biglang bumukas ang pinto. Isang lalaking may armas ang pumasok at ngumisi sa kanya. Gising ka na pala, Mrs. De Juan. Hindi ka na ba sanay sa dilim? Sayang, akala ko malakas ka. Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ito ng mariin. Hawak ang dangal at tapang kahit nanginginig ang tuhod. Anong gusto niyo sa akin? Simple lang. Sabihin mo kung nasaan si Elias. Kung hindi, baka hindi na kita muling makita ng buhay. Tahimik. Ramdam niya ang bawat patak ng pawis sa kanyang sentido. At bago pa siya makasagot, may malakas na putok ng armas sa labas. Kasunod niyon ay ang sigawan at mga yabag ng mga taong nagmamadali. Sir, may pumasok! Si Elias de Juan! Parang tumigil ang oras ng sandaling yon. Elias, ang pangalan na paulit-ulit niyang binubulong sa dilim. Ngayon ay totoo na niyang naririnig. Bumukas muli ang pinto at sa liwanag ng flashlight, nakita niya ang pamilyar na figurang matagal niyang inasama. Si Elias, suot ang bulletproof vest, may sugat sa balikat, ngunit kita mo sa kanya ang kumpiyansa sa sarili. Bea! Elias! Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling yon, parang naglaho ang lahat ng takot. Lumapit ito, pinunit ang tali at hinawakan ang mukha niya. Hindi na kita hahayaan na muling mawala sa akin. Bulong nito habang niyakap siya. Ngunit bago pa sila makalabas, dumating si Chris. May hawak na armas. Hindi ka pwedeng basta lumayo sa akin, Bea. Sa akin ka lang dapat. Sigaw nito. Humakbang si Elias. Tinakpan si Bea ng sariling katawan. Hindi mo na siya masasaktan pa, Chris. Madiin niyang wika. At sa gabing yon, sa gitna ng kadiliman at palitan ng tunog ng armas, narinig ni Bea ang tibok ng puso ni Elias. Malakas, totoo, at puno ng pag-ibig na handang mawala, alang-alang lang sa kanya. Sumisikat na ang araw nang tuluyang matapos ang kaguluhan. Hawak ni Elias si Bea habang magkasabay silang lumalabas ng lumang bodega. Parehong sugatan, ngunit buhay at magkasama. Sa paligid, abala ang mga pulis at mga tauhan ng gobyerno sa pag-aresto sa grupo ni Chris. Na ngayon nakaposas, walang imik at bagsak ang tingin. Habang inaalalayan siya ni Elias, mahigpit na kumapit si Bea sa braso ng asawa. Natakot ako. Akala ko hindi na kita makikita. Ngumiti si Elias, pinahid ang luha sa kanyang pisngi. Sinabi ko na sa iyo noon, Bea, kahit sa dilim, hahanapin kita. Kahit sa pagitan ng panganib at katapusan ng mundo, ikaw ang direksyon ko. Hindi napigilan ni Bea ang pagluha. Hindi dahil sa takot, kundi sa labis na pasasalamat sa taas. Lahat ng sakit, lahat ng duda, lahat ng sugat na iniwan ng nakaraan ay tila naglaho sa yakap ng lalaking minamahal niya. Lumipas ang ilang linggo at muling bumalik sa normal ang kanilang mga buhay. Ang kwento ng CEO na nagpakasal sa pulubi ay naging alamat sa mga pahayagan. Ngunit para kay Bea, hindi iyon tungkol sa pera o titulo, kundi sa pag-ibig na natagpuan sa hindi inaasahang pagkakataon. Isang umaga, sa tabing dagat ng resort ng mga De Juan, naglalakad silang magkahawa kamay. Bea, nung una kitang nakita sa simbahan, alam ko sa sarili ko na ikaw na ang babaeng nais kong makasama sa buhay. Napangiti si Bea, hinaplos ang pisngi ng asawa
Wala nang titulo, wala nang yaman, wala nang lihim. Tayo lang, Elias. Yun lang ang gusto ko. Lumuhod sa Elias, kinuha ang maliit na kahon mula sa bulsa at binuksan iyon. Isang simpleng singsing, walang brilyante, ngunit kasing kinang ng pag-ibig nila Bea. Bea, pakakasalan mo ba ako muli? Hindi bilang pulubi, hindi bilang anak ng Pangulo, kundi bilang lalaking minahal mo kung sino ako. Tumulo ang luha ni Bea, sabay tawa at hikbi. Hindi ko kailangan mag-isip, Elias. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang pipiliin ko. Tumayo si Elias, isinuot ang singsing sa kanyang daliri at hinalikan siya sa labi na buong puso niyang tinugon. Ilang taon na ang lumipas, ang dating CEO na laging seryoso at abala sa negosyo ay ngayon mas madalas makita sa mansyon. May hawak na maliit na batang babae na tila larawang buhay ng kanyang ina. Papa, mas mataas na ako kaysa sayo. Tili ng bata habang nakatuntong sa balikat ni Elias. Tumawa ito, sabay hawak sa mga maliit na kamay ng anak. Talaga lang, Miraya, sino nagtataas sa'yo dyan? Mula sa terasa ng mansyon, nakamasid si Bea. May hawak na tasa ng tsaa. Nakangiti habang pinapanood ang mag-ama. Hindi niya mapigilang mapaluha sa saya. Minsan ay akala niya hindi na niya mararanasan ang ganitong kapayapaan, ang ganitong uri ng pag-ibig na simple ngunit totoo. Nilapitan siya ni Elias, may bitbit na bulaklak na pinitas pa sa hardin. Para sa pinakamagandang babaeng nakilala ko, ang aking asawa. Sabi nito, sabay halik sa kanyang noo. Ang sweet mo pa rin, kahit ilang taon na tayong kasal. Hindi ko makakalimutan ang araw na pinili mo kong mahalin, Bea. Wika ni Elias, hinaplos ang kanyang pisngi. Noon, wala akong pangalan, walang yaman, pero binigyan mo ako ng dahilan para mabuhay. Ngumiti siya, hinawakan ang kamay nito. At ngayon, ikaw naman ang dahilan kung bakit ako nananatiling masaya. Sa di kalayuan, tumakbo si Miraya papunta sa kanila. Hawak ang isang maliit na papel. Papa! Mama! Tingnan nyo! Gumuhit ako ng pamilya natin! Sa papel, nakadrawing silang tatlo. Hawak kamay, may araw sa itaas at nakasulat sa ilalim. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Nagkatitigan si Bea at Elias. Parehong napangiti. Sabay nilang niyakap ang anak. Wala nang hihilingin ng mag-asawa dahil masaya at kontento na sila sa buhay kasama ang anak nilang si Miraya. Sabi nila, aksidente lang daw. Pero bakit parang planado? Bakit bawat ngiti mo may pamilyar na init na parang matagal ko nang kilala? Siguro nga, ang tawag doon ay serendipity. Ang tadhana na nagbihis ng pagkakataon na muli tayong magkita. Gaya ng kwento ni na Elias at Bea, hindi man plano ang pagkikita nila, pero tadhana ang nagdala sa kanila sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang love story na handog ko sa inyo. Kung nais niyo po ng ganitong mga story, ay mag-comment lang po sa baba. Maraming salamat po. Kita-kita.